It's been a few months and kasama ulit natin si Kevin and si Kong and ipa-finalize na namin itong ating goldfish box. So, ang nangyari kasi dito, nandun si Jiro nung pinuno namin to ng tubig. Medyo nag-leak dun sa aming dirty kitchen. So, ngayon ay papalitadahan yung buong backside na yon. Tapos, dito naman may nag-leak lang dito sa unahan. So, yan yung ipapaayos natin. Pag naayos yan, matatapos na talaga tong ating goldfish box. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip, checkout na yan. Doon sa side na yun, tinitil-til lang ni Kong yung backside nung ating pader para kumapit yung ating palitada. Dito naman ay babaguhin namin entirely yung silicone sealant na nilagay ni Kevin dati dahil nga lumulutang na siya. So, papalitan namin to lahat and hopefully matapos ito within the day. So, ngayon galing kami sa hardware ni KG Gapi. Bumili kami ng mga extrang mga silicone sealant. Bumili na ako ng mga elbow. May gagawin kasi ako dun sa 100 gallon. Bumili sa ng pangliha. At ang mga kailangan namin, binili na namin. Progress check lang po tayo dito. So, ngayon ay kinikinis na ni Kong yung ating palitada. And on this side naman ay inaayos na ni Kevin yung sealant ng ating glass. So, gagawin namin bago yung sealant nitong glass na to. Ayan. Pero nakadikit na yan dito sa ating pond. Pero yung mga gilid-gilid lang, babaguhin natin para mas malinis and siguradong walang leak na talaga. Habang ginagawa yung ating pond ay gagawin ko na itong pipings ng ating 100 gallon tank dahil hindi ko pa rin siya nagagawa hanggang ngayon. So puputulin ko lang tong pipe na to tapos i-connect ko doon papunta sa ating overhead sump. I will not take you into details anymore. Let's do this. Done na natin ayusin yung piping so nakakabit na yung ating 100 gallon tank sa may water system. Ang pangit nga lang ng pagkakagawa ko dito pero okay na yan. At least mapupunan na natin yung ating 100 gallon tank ng mas maayos, mas madali. Hindi na tayo magbubuhat ng balde ulit. Nagdidrill si Kevin ngayon ng mga lalagyan ng hook. Yun. So lalagyan namin ng hook bawat corner nitong aking pond. Itong mga hook na to, ito yung magsisilbing hawakan nung mga stretchable net na ilalagay natin dito sa ating koi pond dahil nga alam nyo naman na ang koi ay minsan merong tendency tumalon-talon. So bibili tayo ng stretchable net para yun yung ilalagay natin dito. Tapos para hindi na makatalon yung ating koi. Ito na yung itsura ng ating pader ngayon. So makinis na siya, papatuyo na lang namin to. Tapos ngayon, sinisimulan ng lagyan ng silicone sealant itong ating glass. Black na yung binili namin para medyo terno dun sa pond, para hindi naman makalatingnan. So ngayon ay sinisiksikan lang ni KG Gapi ng silicone sealant yung bao at sulok ng ating glass. Pinapa-overlap lang namin dito sa salamin to make sure na walang magli-leak and walang butas yung ating pond. So hinahagod lang ni Kevin gamit yung kanyang daliri, yung icing. Yak! Kadiri ka! Para maayos yung sealant ng ating goldfish box. We have a new fishy! So eto na po guys yung mga alaga ko. Sila na yung alagaan natin dito sa goldfish box. So ayan, natapos na ni KG Gapi and ni Kong itong ating goldfish box and si Kevin, ito si Kong. Ayan, Kong, sikat na sikat ka ngayon ah. So ayan, natapalan na nila ng black na silicone sealant itong aking glass. Hindi ko ito gagalawin for a few days. Pipintura na tayo next.